Hindi maikakaila ang ganda at makulay na hatid ng mga bahaghari. Bata't matanda ay nahuhumaling pa rin sa tuwing nakikita nila ang meteorological phenomena na ito na madalas ay lumilitaw pagkatapos ng ulan. Batid naman ng nakararami na ito ay isang optical illusion lamang at walang nag-aantay na gintong palayok sa dulo nito. Salungat sa mga kwento-kwentong naririnig natin noong tayo'y mga bata pa. Wala mang mahika o himalang kaakibat ang bahaghari o rainbow sa salitang Ingles, nakakapukaw pa rin ito ng interes dahil sa anyo nito. Lalo na kung iyong malalaman na ang tunay na anyo ng rainbow ay isang buong bilog. Kaya ito'y tinawag na optical illusion ay dahil mula sa lupa, kalahati lamang nito ang nakikita natin. Nabubuo ito sa pamamagitan ng ilang partikular na kondisyon ng panahon, partikular ang isang ilaw na pinagmumulan at mga patak ng tubig sa hangin. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan lumilitaw ang mga rainbow pagkatapos ng ulan. Ang kanilang anyo ay ganap na nakasalalay sa posisyon at direksyon ng pinagmumulan ng liwanag na karaniwan ay ang sun o araw, ang mga ulap at kung saan tayo nakatayo. Para naman sa iba't ibang kulay ng bahaghari, ang liwanag pa rin na hatid ng sikat ng araw ang may gawa ng mga ito. Madalas ay nakikita natin ang mga kulay pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at violet. Ngunit ang totoo niyan ay may libo-libong iba pang mga kulay at lilim sa bahaghari ang hindi nakikita ng ating mga mata. Bagamat mukhang isang kulay puti ang sikat ng araw, binubuo ito ng maraming magkakaibang kulay ng liwanag na pinagsama. Ang liwanag ay naglalakbay sa pamamagitan ng light waves at kapag ang puting liwanag mula sa araw ay pumasok sa isang patak ng tubig, ang mga waves na ito ay bumabagal na nagiging sanhi upang magmistulang yumuko ang light waves. Ang prosesong ito ay tinatawag na refraction. Mayroon ding tinatawag ni dispersion na tawag naman sa tuwing nagaganap ang pagkalat at paghihiwa-hiwalay sa mga kulay. Depende sa wavelength nito, ang bawat kulay ng liwanag ay yumuyuko ng mas malaki o mas maliit habang lumalabas ito mula sa droplet. Ang kulay pulang ilaw ang may pinakamahabang wavelength at pinakamababa sa lahat, habang ang violet naman ang may pinakamaikling wavelength. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.